Si Damho ay naglalakbay sa isa sa ilang mga lugar na nagkokonekta sa Redlands at sa mga rehiyon na lampas sa dakilang pader ng Shanghai. Ang pass na ito ang pangunahing daan mula sa gilid ng disyerto patungo sa dakilang pader, gayon din sa kanluran. 12 taon na ang nakalipas, naglakad ang batang lalaki sa landas na ito kasama ang maraming mandirigma. Habang patungo siya sa mga lupaing iyon, tinitingnan siya ng mga tao upang makita kung sino ang papunta roon. Kapag dumaan siya sa Zhou, makakarating siya sa Changwon. Ngunit, pinigilan siya ng mga sundalo dahil naramdaman nilang may panganib. Nahulaan ni Damho, ang batang Panginoon, na sila ay mga tao mula sa Junan sect. Ang mga sundalo naman ay hiniling sa kanya na huwag lumapit at manatili kung nasaan siya. Sinabihan siyang ipakilala ang sarili at ipaliwanag kung bakit siya naroroon. Ibinunyag ni Jinbo na patungo sila sa House of Flowing Silver at dumaan sila sa lugar na ito 1 taon na ang nakalilipas. Tinanong sila, kung ito ang daan patungong Flowing Silver at kayo nga ay mula sa House of Flowing Silver, narinig namin na may humigit kumulang 100 tao roon. Bakit dalawa lang kayo? Nagpakita sila ng mga dokumento na nag-ulat na inatake sila ng mga bandido. May dalang sulat na pirmado ng pinuno ng Bloody Tarek sect, at nang makita ito, sinabi ng sundalo na ang selyo at pirma ay tunay na pagmamayari ni Leader Sim Suong. Gayunpaman, may kakaibang bahagi sa sulat na nagbigay alam sa sundalo na dapat nilang palampasin ang mga taong ito anuman ang mangyari. Bagamat napukaw siya sa nakasaad sa liham, may tanong pa rin ng sundalo, kung ang House of Flowing Silver ay winasak ng mga bandido, paano kayo nakaligtas? Sinubukan ni Damho na huwag sagutin ang tanong, sa halip ay umiwas ng tingin. Nainis ang sundalo at sinabi, hindi mo ba naririnig ang tanong ko? Habang nagsimula ng kumalat ang enerhiya ng batang Panginoon sa kanyang kamay, hindi gumalaw si Damho. Pinagtawanan siya ng sundalo at sinubukang gamitin ang Jati Trigram, isang teknik na espesyalidad ng Junan sect. Kapag nalinlang ang kalaban ng teknik na ito, hindi siya makakalaya gaano man ang kanyang gawin. Ngunit nanatiling kalmado si Damho at hiningi sa sundalo na alisin ang kamay nito. Sa galit, sinigawan siya ng sundalo, isa kang tunay na walang hiya. Subalit habang pilit niyang ginagamit ang teknik, nagsimulang mabulok ang kanyang kamay at pumilipit ang kanyang mga daliri. Sa luha, umatras ang sundalo mula sa batang Panginoon. Sinabi ni Damho, sa susunod na hawakan mo ako, sarili mong libingan ang ihuhukay mo. Napagtanto ng sundalo na ang taong hinawakan niya ay hindi pangkaraniwan. Muli siyang tinanong ni Damho, may dahilan ba para pigilan mo kami? Nang mapagtanto na wala siyang dahilan, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na buksan ang tarangkahan. Nang mabuksan ang pinto, nagpatuloy si Damho kasama ang kanyang kaibigan. Nagmadali sina Damho at Jinbo patungong Lanzhou, ang panimulang punto patungo sa kanlurang rehiyon at kabisera ng Gansu. Hinanap nila ang isang lugar upang magpalipas ng gabi. Nang makarating sa teritoryo ng Semanin, bumaba sila ng kabayo. Ikinwento ni Jinbo na ang sekta sa Hong Mountain Camp ay malapit lamang. Ang pinuno nito ay isang kilalang mandirigma, at nalalapit na ang kanyang kaarawan kaya't maraming tao ang nagtitipon doon para magdiwang. Umupo sila sa mesa at umorder ng pinakamahusay na mga putahe. Ang mutton soup ang pinakasikat na pagkain, kaya't naisubukan ito ni Jinbo. Sinabi ng tagasilbi na malapit nang maihain ang kanilang pagkain. Mukhang ang lahat ng mandirigma ng Gansu ay nagtipon na sa lugar na iyon. Hindi may kakaila ang impluwensya ng Hangam Mountain Camp sa buong Gansu. Ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng nag-iisang anak ni Lord Hien Moken. Nais nilang maipakita ang kanilang galing sa pinuno ng kampo upang magkaroon sila ng pagkakataong magtagumpay. Subalit, ang estudyante ni Joe Sanan ay hindi nakakita ng ganoon dito. Ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang Hangam Mountain Camp bilang isa sa dakilang 10 sekta ng Guangdong ay, syempre, si Lord Shingon. Kaya, hindi sila maaaring makipag-away habang naglalakbay, sa halip, kailangan nilang makibagay. Ang mga kabataang ito ay umupo sa isang mesa, inilagay ang kanilang mga espada sa tabi. Isa sa kanila ang hindi maintindihan kung bakit nila ginagawa ito at kung kailan pa sila naging interesado sa Hangam Mountain Camp. Pinayuhan ni Moon Sukin ang kanyang estudyante na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Samantala, ang batang Panginoong si Jim ay nagalit ng bahagya sa kanilang in-order na putahe dahil ginamit nila ang pampalasa upang alisin ang amoy nito. Napansin ni Moon Sukin ang ating bida, at tila kakaiba ito para sa kanya. Inakala ni Jimbo na nagdagdag sila ng tuyong bawang at ugat ng vivir,
ngunit hindi niya maintindihan kung bakit matamis ang putahe. Sa tingin niya, 6 pang halaman ang inilagay sa ulam na labis niyang ikinamangha. Tinitigan ni Moon Soo-kin ang batang lalaki sa kanyang tabi. Namangha siya na natukoy nito ang mga sangkap sa pamamagitan lamang ng lasa. Malinaw na ang batang ito ay patungo rin sa Hangam Mountain Camp. Tinanong ni Moon Soo-kin si Dam-ho kung hihinto sila sa palengke, at sumagot ang bata, "Siyempre." Makulay ang merkado noong araw na iyon, aktibo ang mga tao sa pangangalakal, at maraming paninda. Lumapit si Zamok sa isang matandang babae at tinanong kung bukas ang tindahan. Sinabi ng matanda habang nakatayo sa kusina na masakit ang kanyang mga balikat. Gumawa siya ng sabaw noong umaga at humingi ng paumanhin sa bata dahil hindi siya makakapagluto ng pagkain dahil sa sakit ng kanyang balikat. Bahagyang nalungkot ang bata sa narinig, ngunit pinalakas ni Dam-ho ang loob niya nang makita ang sigla sa kanyang mga mata. Hinikayat niya itong gawin ang nais ng kanyang puso. Ninais ni Zok na akuin ang inisyatiba at ihanda ang lahat ng kailangan, kabilang na ang mga noodles. Nang tanungin kung bakit niya gustong gawin ito, sagot niya, mahusay siyang magluto at, kung sasabihin sa kanya ang gagawin, magagawa niya ito nang walang problema. Agad silang nagsimulang magtrabaho. Sinabi ng matanda kung ano ang dapat gawin, at ginawa ito ng bata. Napansin ng mga tao sa bar na hindi lamang siya ang nagluluto. Ipinaliwanag ng matanda na masakit ang kanyang mga kamay, kaya't ang batang lalaki ang pumalit sa kanya. Wala namang pakialam ang mga sundalo, gusto lamang nilang kumain ng mangkok ng beef noodles. Mabilis na naghanda ang bata ng noodles na may beef. Napakahusay niya sa pagluluto at paggamit ng mga kagamitan. Hindi nagtagal, inihain niya ang noodles sa mga sundalo, na sabik ng tikman nito. Nagulat sila sa husay ng bata at hindi makapaniwala na siya ang nagluto. Nagpasalamat ng labis si Jim Mo sa mga papuri at umaasang magiging proud ang kanyang ama sa kanya. Pangarap niyang maging isang dakilang kusinero. Napansin ng isang lalaki ang bata at sinabi, "Kung makakatulong ka sa loob ng ilang araw, malugod naming tatanggapin." Ang kanyang pangalan ay S-Hang, ang punong tagapamahala ng Mongamjok. Sinabi niya na magkakaroon ng isang pagtitipon sa nalalapit na anibersaryo ng kanilang sekta at kailangan nila ng tulong sa pagluluto. Bagamat hindi sigurado si Jim Mo kung kakayanin niya ang responsibilidad, sinabi niyang masaya siyang tumulong kung kinakailangan. Sa pakiramdam niyang hindi pa siya handa, nagtanong siya sa kanyang kapatid kung maaari siyang pumunta. Naroon si Dam-ho at nag-isip sandali bago siya pinayagan. Nakita ni San na dalawa sila at sinabi niyang ipapaalam ito sa pinuno at tagapamahala upang mabigyan sila ng lugar. Matapos kumain, pumunta si Dam-ho sa kanyang kabayo. May isang estudyante ng isang maestro ang lumapit at nagtanong, "Sayo ba ang kabayong ito?" Ayaw masyado ni Dam-ho makipag-usap sa mga estranghero. Sinabi ng lalaki na ang kabayo ay mukhang masyadong marangal para sa isang hindi mandirigma tulad ni Dam-ho at inutusan siyang ibenta ito. Nag-alok siya ng malaking halaga kapalit nito. Naroon si Moon Soo-kin sa tabi ng kanyang kapatid at nainis sa bastos na asal ng lalaki. Hindi tumugon si Dam-ho sa alok nito kahit gaano pa kalaki ang halaga. Sa huli, tumanggi siya. Pinilit ng babae ang kanyang kapatid na bawiin ang kanyang sinabi at pakalmayan ang sarili. Humingi siya ng paumanhin sa bastos na asal ng kanyang kapatid, ipinaliwanag niyang hindi naman ito masamang tao at nagkamali lamang sa pakikitungo sa isang hindi kilalang master. Humingi si Moon Soo-kin ng tawad para sa kapatid niya at taimtim na nakiusap na patawarin ito. Nabanggit ng kanyang kapatid na sila'y mananatili sa kampo ng Hangam Mountain. Samantala, si Jimmer ay pumunta sa batang babaeng tagapangasiwa at ibinalita na nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa pinuno ng kampo ng Hangam Mountain at tutulong siya sa paghahanda ng pagkain doon. Masayang-masaya ang dalaga para sa kanya at sinabing magkikita silang muli sa kampo. Samantala, iniisip ni Moon Soo-kin na ang kabayo ay magiging pag-aari niya balang araw dahil hindi niya nakikitang karapat-dapat si Dam-ho bilang may-ari nito. Wala siyang pakialam kung bakit, ngunit tiyak niyang may masamang balak siya laban kay Dam-ho na papunta rin sa Hangam Camp. Sa Wukan Mountain, may kakaibang kwento tungkol kay General Guak Yaban na nagawang makalikha ng 5 bukal gamit ang kanyang latigo, upang mapawi ang uhaw ng kanyang mga sundalo. Ang Hangam Mountain Camp ay matatagpuan sa gitna ng Wukan Mountain. Sa mga nakaraang araw, maraming tao ang nagtipon dito para sa malaking selebrasyon. Ito ang pagtanggap ng mga bisita para sa ika-60 kaarawan ng pinuno ng kampo, si Lee Sop-ing.
Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa mahalagang kaganapang ito. Dumating din ang ilang mga delegasyon sa kampo ng Hangam Mountain, kasama na ang batang master na si Jim. Namangha sila sa kagandahan ng kampo at sa kamanghamanghang lokasyon nito. Habang abala ang lahat sa paghahanda, napagtanto nilang kulang sila sa tauhan para sa pagtanggap ng mga bisita. Kulang din sila sa mga silid para sa mga panauhin. Sinabihan si Jimbo na habang nagtatrabaho siya para sa kanila, maaari siyang manatili sa kampo. Malaya siyang maglibot ngunit kailangang tahimik dahil maraming bisitang naroroon. Pinag-ingatan din siya na huwag magdulot ng gulo. Pagkatapos nito, dinala si Jimbo sa tinatawag na kusina. Naroon ang mga chef mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtipon para sa espesyal na araw na ito. Inutusan siya ng komandante na maging komportable. Pagdating ng tagapangasiwa, tinanong nito ang mga chef kung paano ang kanilang paghahanda. Sinabi nilang maayos ang lahat at nang tikman niya ang isa sa mga handang dumplings, nagustuhan niya ito agad. Maganda ang lasa ng lahat. Nagtanong ang mga chef kung sino ang batang lalaki. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na natuklasan niya ang talento nito sa pagluluto at hinayaan siyang magtatrabaho sa oven. Namangha ang mga tao sa desisyon na yun dahil napakabata niya, mukhang 13 taong gulang lamang, mas bata pa sa kanilang mga katulong. Ngunit nais ni Jimbo na pagkatiwalaan siya. Ipinaliwanag ng tagapangasiwa na ang ama ng batang ito ay isang mahusay na chef, kaya't likas na mahusay din ito sa kusina. Ipinakita ni Jimbo ang kanyang mga kagamitan, binuksan ang kanyang mga kutsilyo, at ipinakita ang kanyang kahandaan. Kahanga-hanga ang kanyang tindig at itsura. Bagamat bata pa si Jimbo, bakas sa kanyang hitsura ang mga hirap ng masipag na paggawa. Napansin ng mga chef na bagamat may kaunting kakulangan pa sa karanasan, maayos ang kalidad ng kanyang paghahanda. Sa ilalim ng mapanuring mata ng mga chef, pinangasiwaan niya ng maayos ang lahat, na naging dahilan para hanggan siya ng mga ito. Nasabi pa nila na karapat-dapat siyang magtrabaho sa harap ng kalan. Gayunpaman, isa sa mga chef ang hindi matanggap na ang batang ito ang kumuha ng kanyang posisyon. Sa isip niya, kung hindi dahil kay Jimbo, maaaring iba ang naging takbo ng kanyang buhay. Samantala, ang pagtanggap ng mga bisita para sa anibersaryo ng pinuno ng kampo sa Hangam Mountain ay hindi lamang isang masayang salo-salo. Ang kaganapang ito ay naging tulay para magkaisa ang maraming sekta at kulto mula sa buong Hanso. Ang mga dumalo ay kailangang magtiis sa siksikan dahil maliit ang kampo kumpara sa dami ng mga sekta at mandirigma na naroroon. Habang tumatagal, naubos ang lahat ng alak sa lugar. Isang lalaki ang nakatawag ng atensyon matapos magsimula ng gulo. Wala sa mga tao ang nakakaalam kung aling sekta siya kabilang, ngunit malinaw na wala siyang pera. Patuloy siyang humihingi ng alak, at hindi malaman ng taga-silbi kung ano ang gagawin. Ang lalaking ito ay lasing na ngunit iginigiit niyang hindi siya lasing. Binanggit niya ang isang kilalang kasabihan ni Lizzie, ang buhay ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa lupa at langit. Itinanong niya sa taga-silbi kung alam nito ang ibig sabihin, ngunit hindi nito alam. Ipinaliwanag ng lalaki na ang buhay at kamatayan ay itinakda ng langit, kaya't ang magagawa lamang niya ay sulitin ang bawat sandali ng kanyang walang kwentang buhay. Ayon sa kanya, kahit sa kasaysayan ng tao, walang pantas na hindi nalalapit sa alak. Dahil dito, nagpa siya ang taga-silbi na bigyan siya ng alak na lubos niyang ikinatuwa. Para sa kanya, ito ang nararapat mula pa noong una. Habang dumaraan si Damho sa mesa ng lalaki, sumigaw ito at inanyayahan siyang umupo. Hindi naman talaga nais ni Damho na makipagsabayan sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Kitang-kita na ang binti ni Damho ay nasugatan, ngunit magalang siyang pinapakiusapan ng lalaki na maupo sa tabi niya. Ipinakilala nito ang sarili bilang Jan Yi-won. Sa kanilang pag-uusap, nagpakilala si Damho bilang mula sa Outer Lands, na tumutukoy sa mga lupain sa labas ng Great Wall. Namangha si Jan Yi-won sa layo ng pinagdaanan ni Damho at sinabi niyang nais niyang makapunta roon balang araw. Hindi nagtagal, inihayag sa mga tao na dumating na ang Dawn Sect, kasama ang pinuno nitong si Liang Pan, na sikat sa buong kampo. Ang lahat ay nagtipon para salubungin sila, at sa wakas ay nakita ng marami ang mga mandirigma ng sekta. Isa sa kanila ay si Namak Soap, kilala bilang Heavenly Master. Ang ilan ay hindi makapaniwalang nagkaroon sila ng pagkakataong makita ang isa sa 10 Heaven Sent Talents. Para kay Damho, ang pagkakabanggit sa Heaven Sent Talents ay nagbigay pansin sa kanya. Si Namok, ang Heavenly Master, ay tila may layunin sa kanyang pagdating.
Sa harap nila ay nakatayo si Namaksup, ang misteryosong mandirigma na parang tumatagos ang tingin. Mahirap paniwalaan ng karaniwang tao na nasaksihan nila ang isa sa siyam na heaven-sent talents. Tahimik na nakinig si Damho sa usapan tungkol sa 9 messengers of heaven. Hindi niya maiwasang pagtuunan ng pansin ang kahulugan ng titulong Heavenly Master. Tila tinitignan ni Namak ang mga tao sa paligid niya ng may aloofness at sabay na kuryosidad. Ang lalaki sa tabi ni Damho ay inakalang hindi pa pamilyar si Damho sa taong ito. Ngunit para kay Damho, hindi niya kailangan malaman ang lahat ng tao sa paligid niya. Para sa lalaki, ang pagtatagpong ito ay tila hindi pangkaraniwan dahil kakaunti pa lang ang pagkakakilala nila sa isa't isa. Inanyayahan ng babae ang lalaki upang makipag-usap ng pantay-pantay, kaya't nagsimula ang estranghero sa kanyang kwento. Ikinwento niya ang tungkol sa mga Kamans, ang mga pinakapiling mandirigma sa bansa. Pinangunahan ito ni Jean Manan, ang pinakamatapang na espadador na inaasahang mamumuno sa Mudan Guild sa loob ng maraming siglo. Mula naman sa sangay ng Cham sect, si Chang Pian, kilala bilang Fierce Reaper of Winds, ay nangunguna sa Tibet kasama ang Shimi sect. Ang isa pa, si An mula sa Cheong Song sect, ay tinawag na Sichuan Star. Pinahanga niya ang mga tao sa kanyang kasanayang hinubog ng mga monghe ng Shaolin. Si Sung ay kilala rin bilang ang taong kayang maghiwalay ng bato sa isang hampas. Mula naman sa Hainam sect, si Hai Soel, ang bulaklak ng Ocean Shores, ay naging simbolo ng lakas. Ang mandirigmang si Kim Naso ng Jungnam sect ay isa sa pinakaiginagalang sa lahat. At sa huli, si Namak, ang Heavenly Master ng Gangdong sect, ay may dalang matayog na pag-asa. Ang 6 na nakatatanda ng Gangdong sect ay sinasabing isinakripisyo ang kalahati ng kanilang ki upang palakasin ang ki ni Namak. Siya na raw ang may pinakamalakas na enerhiya sa mundo, ngunit ipinaliwanag niyang walang halaga ang mga ranggo sa mga Kamans dahil halos pantay-pantay ang kanilang kapangyarihan. Naputol ang kanilang usapan nang may lalaking tumadyak sa isang basyong bote sa sahig. Si Namak mismo ang lumapit kay Cho Yang Wan, na tila hindi nakapagsara ng kanyang bibig sa tamang oras. Tumugon si Cho Yang Wan ng mahinahon, na tila kinukutya ang mayabang na tingin ni Namak. Sa galit, malakas na tinawag ni Namak ang pangalan ni Cho Yang Wan. Nang marinig ito ng ilan, may mga pabulong na nagsabi, siya nga ba ang Drunken Heavenly Dragon? Totoo bang siya ang Drunken Sky Dragon na bumabagtas sa kalangitan? Biglang tumayo ang isang lalaki at sinabing kahit walang titulong, Chiron, si Cho Yang Wan ay nakilala ng higit pa sa iba. Noon, nang ideklara ng demonic sektang digmaan sa buong mundo, ang mga mandirigma ng Mount Hua ang nanguna. Ang kanilang sakripisyo ang nagbigay daan sa ibang sekta na makabuo ng lakas at hukbo para lumaban. Sa pagsasanib ng maraming sekta, binuo ang Union of Justice Warriors bilang pagkilala sa mga nasawi. Isa sa mga mandirigma noon ay si Yang Il-son, isang lagalag na lumikha ng sarili niyang estilo ng espada. Ang kanyang tapang ang nagbuklod sa iba pang lagalag na nagtatag ng bagong sekta. Ang sekta na dumaan sa mahigit 100 labanan at laging nanalo ay tinawag na Hand Battles. Siya ay tinawag na Blade that Pierces Gods and Demons at itinaas ang watawat sa kanyang karangalan. Ang nag-iisang disipulo ng pinuno ng 100 Battle sect ay si Cho Yang Wan, na kilala bilang Drunken Heavenly Dragon. Tumayo si Namok at sinabing maging karapat-dapat si Cho Yang Wan sa watawat ng tagumpay. Ngunit para kay Cho Yang Wan, hindi mahalaga ang mga inaasahan ng iba. Binalingan ni Namok ang batang nasa kabilang mesa, marahil isang kaibigan ni Cho Yang Wan. Bago umalis, sinabihan ni Namok si Cho Yang Wan na bantayan ang kanyang pananalita. Kung naroon lang siya upang maglasing, mas mabuting gawin yon nang hindi gumagawa ng gulo. Pagkaalis ni Namok, tumingin si Cho Yang Wan kay Damho at tinawag itong kaibigan. Tinanong ni Damho kung kailan sila naging magkaibigan at tumawa si Cho Yang Wan ng malakas. Para sa kanya, kung may kaba, mas mabuting maging magkaibigan na lang. Sa buong 30 taon ng buhay ni Damho, wala pang tumawag sa kanya bilang kaibigan.